Good day mga kasapot! Arachnid Project here. Ngayon, papakita ko sa inyo ang mga bagay na dapat nyo malaman sa pag-aalaga ng tarantula. Okay? Una, illegal ba ang mag-alaga ng tarantula? Ang sagot dyan, yes. So, kung illegal yan, bakit maraming nag-aalaga? Well, ganito kasi yan. Una, may mga tarantula na pinayagang makapasok dito sa bansa natin. Okay, paano ka magkakaroon ng tarantula na gano'n? Of course, bibili ka ng tarantula sa mga trusted na nag-aalaga or mga keepers and breeders. Paano ko malalaman yon, kasapot, na legal yung tarantula niya? Once na bumili ka ng tarantula sa kanya, dalawang bagay ang pwede mong makuha. Ito, una, pag bumili ka sa kanya, meron siyang ibibigay sa yung captive bred certificate. Ibig sabihin, yung tarantula na galing sa kanya ay bred in captivity and yung pinanggalingan niya is legal. In which case, kumpleto lahat ng papeles noon na nakapasok dito sa Pilipinas. Kasi for all we know, sa Pilipinas, wala tayong Chaco Golden Knee. Okay? Hindi yan endemic sa Pilipinas. Ha? Sa ibang bansa galing ng Chaco. So, ibig sabihin yan, yung breeder na to, merong Chaco na galing sa ibang bansa na nadala rito ng may papel. So, medyo mabigat yung prosesong pinagdaanan. Okay? Pangalawa, paano mo malalaman ulit na legal yung tarantula mo? Pag ikaw ay na-issuehan ng resibo na kompleto, okay, resibong kompleto na merong TIN number, ibig sabihin nagbabayad ng tax yung breeder, okay? Nagbabayad siya ng tax, ibig sabihin legit siyang nagbebenta talaga ng mga hayop. Okay? Again, certificate or resibo ang meron. Okay? So ngayon guys, sa kagaya ko matagal na nagtatarantula, alam niya kung nasusundan niyo yung channel ko. 'Di ba? Puro tarantula lang yung binibideo ko. 'Di ba? Tsaka kamay ko nakikita niyo, nagsasalita lang ako, hindi ko pinapakita yung mukha ko. Yung anak ko pinapakita ko kasi gusto niya, makita yung mukha niya. Well, in this case, yung mga tarantula namin noon, matagal na, yung iba nag-expire na. Yung iba wala na talaga eh. Hanggang doon lang buhay kasi alam naman natin na sa 10 tarantula nga alagaan mo doon is maaring isa or wala dong female. At ang male is mabilis mamatay. Okay? So, nung meron na akong certificate at resibo, saka ako pumunta ng DENR. Okay? Ang gagawin mo ngayon doon, i-re-register mo ngayon yung mga tarantula mo. Okay? Pag na-register mo sa nila yung tarantula, at kagaya ko na first time na CWR holder, yun yung marerehistro sa sa certificate ko na magmumukhang ganyan. Ayan. So nakalista dyan yung mga alaga na mayroon ako. Katibayan, nandyan yung numbers. Ganun lang yun. Okay. Kasabot, ba't ang dami paling nagbebenta? Oo, marami nagbebenta niyan. Kasi nga, nasa black market ang tawag dyan. Okay? Yung black market, marami kang matututunan dyan. Actually, sobrang helpful ng black market kasi isipin mo kung bibili ka ng legal na tarantula na nagkakahalaga ng 4,000 or 3,000. Tapos mamamatay lang sa'yo. Di ba? Kasi hindi ka marunong mag-alaga. So, karamihan na nag-aalaga ng ganyan is dumaan sa black market hanggang sa natuto. Ngayon, since nag-expire na yung mga tarantula namin, tsaka tayo kumuha ngayon ng mga legit na tarantula. Okay? So, hindi ko muna sasabihin ngayon kung ilan yung tarantula namin na legit. Pero masasabi ko, yun na ang kinokolekta ng Arachnid Project. Mga legit na tarantula. Okay? So, lahat ng mga tarantula namin, meron ng ganyan. Meron ng ganyan. Okay? So, in time, pag naglakihan na yung mga yan na sobra, pwede na rin mag-breed ang Arachnid Project. Kaya ang gagawin lang namin is i-register lang din namin sa DENR yung mga magiging anak nila. So, hopefully, mag-succeed sa mga susunod na mga taon, makapag-breed tayo ng legit na tarantula. Kasi yun ang mas gusto ko eh. Ang ipalaganap natin ang mga legit na tarantula kasi
Diyan magsisimula yung mga tinatawag na invert show. Okay? Kasi kung mapapansin nyo, walang halos tarantula sa mga animal show. Diba? Halos wala. Kung meron man, iilan lang yung nagbebenta niyan. Wala ka rin pagpilian. Well, hindi natin masisisi kasi nga, una, mahal yung pag-import. Okay? Manggagaling pa yan sa ibang bansa. And doon, kailangan meron din silang kaukulang papeles na may papakita rito sa Pilipinas na tatanggapin. So, kung merong papeles na hindi may papakita yung mag-i-import, may ipit yung tarantula na binili mo abroad. Okay? Ang mangyayari dyan, maaaring mamatay yan dyan dahil hindi mo makukuha sa quarantine. Okay? Mamamatay siya. Kawawa naman. Sayang. Tsaka kung bibili ka rin lang sa ibang bansa ng tarantula, ang bibili mo na is yung, of course, adult female. Ang bibili na sling. Okay? Kasi unang-unang sling, napakasugal niyan. Pag bumili ka ng sling sa ibang bansa ng import, 80% mamamatay yan in time. Tandaan nyo, bakit kinokontrol ng DNR ang mga tarantula na pumapasok dito? Bakit? Tandaan nyo, hindi lahat ng tarantula na nabibili nyo sa black market is suitable sa weather natin. Yan ang natutunan kong masakit. Okay, sobrang sakit. Tandaan nyo, kaya mong mag-breed ng malulupit pero hindi yan tatagal. Maniwala ka sa akin, hindi yan tatagal. Merong magtatagal dyan, talagang matindi yun. Siguro mga 1:100 yung ratio niyan. Nakuha mo yung pinakamalupit na tarantula na ganun. Siya yung pinakamalakas sa out of 200, siya yung pinakamalakas kaya na-breed mo pa. Pero hindi lahat. Magkaroon man ng anak yon, the rest ng anak nun hindi rin ganun kalakas. Okay? So, tandaan nyo, yung mga breeds na tinatanggap dito sa Pilipinas ng tarantula is yung mga magtatagal sa weather natin. And yun yung meron tayo. Okay? Meron ang Arachnid Project. Sa mga susunod kong episode, ipapakita ko sa inyo ano yung mga breeds na meron tayo ng tarantula na legal. Okay? Medyo malalaki na to eh. Kasi matagal na to eh. Hopefully, sana meron dun sa mga yon na mga mag-female. Sana merong mag-female para makapag-breed tayo at makapagpamigay tayo ng mga legal na tarantula. Kasi dapat yun ang goal natin mga nagtatarantula, kasapot. Kailangan natin ipalaganap in legality na yung mga meron tayo is with papers. Kasi para makakapag-show din tayo, invert show, di ba? Isipin mo sa ibang bansa nakakapag-invert show, tayo hindi. O, di ba? Si Tarantula Collective, di ba? Madalas yan, nasa mga invert show, makikita mo. Kung magbenta ng tarantula dun. Legit kasi dun. Hindi gaya dito sa Pilipinas. Hindi natin pwedeng gawin yun kasi nga, walang papers eh. Hindi lahat may papers. So, kung may papers siya, pasok na pasok yan. Okay, pero antayin nyo, magkakaroon sasali siguro sasali ako, sari ang Arachnid Project sa mga upcoming road shows. So, kung makikita nyo, kung follower din kayo ng Petok PH, miyembro din tayo dyan, mga TikTok pet content creators, miyembro din tayo dyan. So, pag nag-show sila, maglalabas tayo ng mga tarantula. So, abangan nyo yan. Mga legit na tarantula ilalabas ko. Okay? So, yun lang. Kung meron kang tanong, drop mo lang dito, i-comment mo lang dito sa YouTube channel natin. Arachnid Project Question, will answer you. Kahit na ano pa yan. Next episode natin, ipapakita ko sa inyo anong legit na tarantula ang meron tayo sa bahay. At hindi lang yan, baka meron pang extra. Okay, so hanggang dyan lang mga kasapot. 1, 2, kasapot, magtarantula ka kasi hindi masamang magtarantula, legit magtarantula. Bumili ka sa tama at may papel para masaya tayong lahat. Peace out!